book of Revelation chapter 2. Okay, sa English tayo. To the angel of the church at Ephesus, write, these are the words of he who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who are claimed to be apostles, but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardship for my name, and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken your first love. Remember the high from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. But you have this in your favor. You have the practices of the Nicolaitans, which also hate. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. Thank you. Sa pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Okay, hanggang anong oras po doon matapos? 2:45 is okay. 2:45, sige po. Tapusin natin hanggang 2:44. Sa hapong ito, nais kong ibahagi sa inyo ang baksang ito. Ang nagre-revive po ng church, hindi ang mga pastors and pastora. The one who revived the church, walang iba kung hindi si Jesus. Ay, ito ang ating paksa ngayong hapon. Okay. Ang ating paksa ay Jesus revived the church. Amen. Amen. Si Jesus ang nagre-revive ng church. Si Jesus ang true revivalist. Hindi ang mga pastors, hindi kami, o hindi ang Panginoon. Amen. We are all mouthpiece lamang mga kapatid. Kaya kung kasi Ilocano tayo. Okay, number 1, ngayong hapon, sabi dito, the Lord praises the church. Doon sa ating binasang text, sabi ng Bible, mga kapatid, nakita ko ang iyong gawa. Kaya ngayong hapon, mga kaibigan, mga minamahal ko kapatid sa ating Panginoon, kami po na naglilingkod sa Diyos, hindi po kami naghahanap na kami po ay laging pupurihin. Sapagkat meron na po kaming audience. Walang iba kundi ang Diyos. Siya po ang aming audience. Hindi man kami bigyan ng appreciation, hindi ba kami palakpakan. Kung sabi ng Bible sa English version sa dun sa Revelation chapter 2, I know thy works. Nakikita yan ng Diyos. Hallelujah. Ang lahat ng ating mga ginagawa sa loob at labas ng church. Amen. Lahat ng yan ay hindi mo yan nalilingid sa mata ng Diyos. Sapagkat sabi ng Bible, the eyes of the Lord is in the righteous. Amen. Kaya kapatid, huwag tayo maghangad na tayo pupurihin pa ng tao. Huwag natin hangarin, palakpakan tayo ng tao. Sapagkat ang tao po, kapag ginawa natin yung gano'n, pag nasaktan natin sa damdamin, hindi na tayo papalakpakan. Tama po ba? Ang tao marunong masaktan, mga kapatid. Amen? Salamat sa ating Panginoon na siya ang tumigilos sa ating mga buhay. Salamat sa Diyos kapag patuloy na tayo pinakikinggan. Alam mo rin, ngayong hapon, lahat po tayo dito sa isang ori. Nakakaranas po tayo ng pagtitiis. Sa mga lahat ng OFW, alam na Diyos ang inyong mga pagtitiis para sa iyong family. Hallelujah. Nakikita ng Diyos kung paano mo yung lumuluha. Bawat patak ng luha mo sa pag-iyak mo gabi-gabi, iniipon niya ng Diyos sa kanyang botelya. Amen. At habang naiipon niya, yung pagtapon niya, papailan lang yan sa Diyos. Sapagkat ako ba'y naniniwala, lahat ng mga binibigay ng support sa family ninyo, hindi po mga kapatid, pera naman pinapadala ninyo sa kanila. Your life, buhay, ang ibinibigay nyo sa pamilya ninyo sa Pilipinas. Amen. At ang lahat ng yung sacrifices dito po sa Hong Kong, nakikita ng Diyos.
At ang magiging reward ninyo, mga kapatid, ang kaligtasan na mga mahal ninyo sa buhay. Sapagkat habang nagbibigay kayo ng pananalapi sa inyong mga mahal sa buhay sa Pilipinas, nagpapadala ang Diyos ng mga manggagawa upang abutin ang inyong mga pamilya. Amen. Hindi natin alam yan na nagpapadala pala ang Diyos. Nag-e-echo. Parang may mic to. Hello? Ayan. Nag-distract ko kasi. Okay? So mga kapatid, lahat ang pinapadala yung pera para sa Pilipinas, ang iginaganti ng Panginoon sa inyong kabutihan dito, kaligtasan ng family. Amen. Amen. Sino pong agree? Amen. May ginagawa ang Diyos. Amen. Hindi lang namin nakikita yan. Nagugulat ka na lang isang araw, magstagdag yung mga mahal mo sa buhay. Ay pumunta rito, likod ng Panginoon, pinag-pre-order ako. I know thy words, sabi ng Bible. Hallelujah. I would like to read in English version. Dito po sa ginagamit ko pong Bible. Sabi po dito, Revelation chapter 2, sabi dito verse 2, I know your words, gawa, and your labor, in your patience. Totoo lang, mga OFW, nakakapagod, di ba magpadala na magpadala? Hello, nakakapagod magpadala na magpadala. Andiyan si Pastor Fernan. No, natatawa siya, nakikita niya natin mga pastor. Parang nararamdaman ko yung nararamdaman mo. Oo, sabi ko, Pastor, yung panganay ko nag-chat, Papa, pera. O yung may nag-chat yung anak ko bunso, Papa, pera. Sabi ni Pastor Fernan, akala niya kami na OFW tayo. Ganun pa na talagang nararamdaman ng OFW. Kaya pinalagay ko, grabe. Kayo mga OFW, hindi matatawaran ang inyong pagtitiis. Hindi matatawaran yan. Hallelujah. Luha! At lakas ninyo na umubos. Tapos lulos kayo na mga mahal natin sa buhay. It really hurts. Ang magmahal ng tunay. Diba? Ginagawa niya para sa pamilya niya, para sa ginagawa nila. Diba? Kapatid? Kaya salamat meron salita ng Diyos eh. Salamat may salita ng Panginoon na sinasabi ng Biblia na kapatid. Sabi ko, I know your deeds. Amen. Ay, ito, walang bagay na nalilihim sa Panginoon. Hallelujah. Kita ng Diyos na kapag nalulong ka na sa kwarto mo, lumuluhod ka. Tumak lang, Panginoon, hindi mo na po talaga kayo. Naalala ko si Pakner. Grabe na ako. Kahit kunti na lang. Kahit man lang kunti pangtingin. Kahit man lang kaunting chat. Tingin. Diba kahit kunting chat lang. Amen. Kahit yakin ka na ako kasi buhay may pera. Pensil ko. Kahit kunting chat lang. Ate, magpagaling ka dyan. Magpalakas ka, mami, papa. Pinagpipray kita. I believe kung gano'n na marireceive yung chat sa mga maling sa buhay. Bakit tumadun ka? Wow, it's a miracle. Amen. Si Nanay Cora and Sister Lalaine, yung pinag-ipunan ko po sa kanila, continuous communication to share the Word of God. Amen. Hindi ko sila pinabayaan. Until now, although I'm here in Hong Kong, andyan si Nanay Cora, meron kami yung cell group gabi-gabi. Gabi-gabi may cell group kami online. Sapagkat hindi sapat ang Sunday ka lang kakain. Amen. Hindi po sapat. You can create a GC na kayo po yan sa cell group. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Ano ba ang sabi ng Bible no kapatid? Alam lang iyong pagtsatsaga. Maraming hirap, maraming hapdi, maraming pagtitiis. Pero lahat na yan tinitiis mo, alang-alang sa iyong mga anak, sa
sa pamilya. Hallelujah. Lahat ng yan. Hindi kayo magsasakripisyo dito kung wala kayong magkakakamali sa family ninyo. Hindi kayo magsasacrifice. Kung nakikita lamang nila kami isang buwan pa lang, sabi ko nga sa review program ng Thursday, ang lahat ng pera pinapadala sa Pilipinas, buhay mo yan. Buhay nun. It's not the value of money, kundi yung nagbigay sa atin, nagpapadala. Kaya minsan, huwag po kayo masaktan. Kung hindi po kayo chinatchat ang mga mahal niyo sa buhay, baka nahihiya na po sila. Nakalawang puntos ngayong hapon. Nakalawa. Hindi po natin kasi malagay dyan sa doon sa ating monitor. Maganda po sana kung nasusulat po natin. Una po mga kapatid, na point ngayong hapon ay yung the Lord praises the church. And I believe the church is not a building, but you. Amen. Number 2, the Lord pointed out a problem in the church. So, doon sa binasa natin, sabi ng Bible, meron akong isang bagay na hindi nagugustuhan sa iyo. Ano kaya sa palagay ninyo ang isang bagay na hindi gusto ng Diyos sa atin? Ano ang isang bagay na hindi gusto ng Diyos sa atin? Sabi doon sa verse 4, nasa na ba yung verse 4? Yet, I hold these things against you. You are forsaken. Verse. Okay? Sister May, pwede ka bang magalit na sample lang? Sample lang po, para mas maganda po. Sample lang naman po ito sa lupa. Ganyan pa po sa kami. You know? Ilang po na. Huwag mo akong ilahin, simulan ka sa akin. Ako na ako eh. Diba? Diba sa mag-asawa, sa magkasintahan, pag mayroon po ng pag-ibig, ganyan ka-sweet. Tama? Tama yan? Tama na yan. Pagpapasimulan pa lang, ilang na naman. Later on, yung first love, nawawala yan. Lumalamig. Ganon din sa atin, sa paglingkod natin sa Lord. Nung tayo din unang tanggap sa Panginoon, ang araw ng Lunes, gusto ko linggo na kaagad. Excited ka, ako maglinggo. Pag-atin ako ng cell group, pupunta ko sa ganito, mag-evangelize ako, pero later on, Nawala na. nakahati na ang pag-ibig ko ng iyong trabaho. Ang pag-ibig ko sa Diyos, nakahati na sa pamagitan ng iyong gadget. Ang pag-ibig ko nakahati na sa pamagitan ng gadget. Hindi na sikat ang inuuna ko, ang iyong gadget. Kaya lagi ka meron gadget. Huli ang mga naka-gadget. Gadget. Tama? Hindi na yung gadget mo na inuuna mo. Ang sabi ng Bible ng kapatid, doon po nasasaktan ang Diyos. How can you do that sa iyong kasintahan para saktan mo ang kalooban niya? All of us, ikakasal sa Panginoon, pero yung first love, wala na. Ang hirap ibalik ang first love. Correct. Ang hirap ibalik ang relasyon na mainit ng mag-asawa. Lahat po ba rito may asawa na? Pakitaas nga po ang mga may asawa para magkaalaman po tayo. Mga dalaga pa yung iba. Kasi baka meron ng SPG kaya tinatanong ko. Diba? So, totoo po yun. No? Sabi ka nila, habang tumatagal dapat ang mag-asawa, lalong tumatamis ang pagsasama. Lalo nag-iinit ang mag-asawa. Amen. Hindi habang tumatagal, lalong pumapait. Dapat lalong tumatalis. Tumatang. Parang honey. Okay? Tingnan niyo po, no? Puro stars na nga eh. Yet, I hold. Ano ba sabi ng hold? Na? Anak, nung una, hold ko ang first love mo. Ngayon, dahil wala na yung first love mo, ano nangyayari kapag hindi na hinawakan? Amen? Kaya mga kapatid, sabi ng Panginoon, I have one thing, meron akong against sa'yo. Ito lang ang problem, ito lang ang ayaw na Diyos sa atin eh. Yung ating love, nababawasan talaga yan.
Wala ka ng love sa pagbabasa ng Bible. Ow. Dati, love na lang mo yung Bible. No? Pag mag-i-exam ka no, na nag-aaral ka, ilalagay mo sa ulan. Pag-memorize ko lahat ng mga subject. Kasi love na lang mo. Pero ngayon, Aray, ano ba yan? kailangan na ako. Pero may nawawala. Amen? So wag natin pahintulutan mga kapatid, manatili yung ayaw ng Diyos sa buhay natin. Hindi pa huli ang lahat. Pangatlo, tapusin natin ito. Ay sila akong mag-share. 2:45 eh. The Lord revealed, pangatlo po, the Lord revealed the technique for church revival. May technique po mga kapatid ng church revival. Meron po 3 points dyan sa binasa natin kanina, from verse 5 to 7. Una, mga kapatid, sabi ron, remember. Alalahanin natin. Naaalaala mo pa ba ngayong hapon kung kailan ka huling umiyak sa Diyos? Naalala mo ba? Answer prayer ang pag-ibig. Nung ikaw ay pumupunta sa church, at ikay nagpupunta, umuwi ka ng bahay, daladala mo ang word of God, hanggang sa pag-pray ka, nanginginig ka, oh, Lord, nakaputi mo ka, Ani? Hindi kita makakawala. Yayakapin kita! Pero ngayon, sana. Nasaan na yan? Yung init mo sa Panginoon, nasaan na? Yelo. Binuhusan ng Dahil sa aircon. malamig na tubig. Namatay. Mahirap po talaga, mga kapatid, masaktan. Ako po dati ay broken hearted. Oh! Huwag na lang sabihin ha. Eh ngayon, hindi na broke. Ako po ay nabasted. Oh! Yan, sakta namin yan. 9 na beses po akong nabasted. Sakit eh. Nagkaroon ko ng isang girlfriend. Ang 10. Akala mo siya na. Pero naman. Niligawan ko yung assistant pastor, niligawan ko yung youth pastor, niligawan ko yung senior pastor. Sinagot niya ako sa Baclaran, Dunkin' Donuts. Alam na alam. At ang regalo ko sa kanya na sinagot niya ako ay sandals. Lalagyan ka sa Sabi ko, magkaiba mo ng area natin bilang ahente, tuwing suot mo yan, parang kasama mo na rin ako. After 40 days, no, Umalis. nanaga, namanikan ako sa aking girlfriend sa Fairview. Nag-alas tingnas ako, pinipili yung mga magulang niya, namanikan ako. 1 week before nagkasal, nung sinabi niya, pasensya ka na bro, hindi kita mahal. Napakasakit. It really hurts. Yes, sir! Sinaksak niya yung puso. And I remember that this message, ang hirap pala talaga. No? Yung pag-ibig ko. Nag-INT ko ako for 7 years, I'm a veteran. Meron Ako po dumadaan doon, ang aking area, Rizal. Buong Rizal ang area ko. Taga-amin. Tanay. Tanay? Tanay. Ay. Tanay, Teresa Rizal. Oh. Nung ako yung punta lang sa Boni, dadaan ako doon sa Guadalupe, doon sa may tulay. Sakit ko. Masakit. Dahil kapwa mo Kristiyano, ayaw mo na mag-church. Grabe kayo, mga born again kayo, mga sinungaling. Salawahan. Kasi sinabi ko yan, pinipwento ko lang ito, wala akong pinaparinig sa inyo. Salawahan. Ayaw mo na mag-church kasi tinutungso ako. At yung aking senior pastor, pag nag-preach sa Word of God, kulang na lang bagitin pangalan ko. Ano talaga? Ako na, para naging purutan ako sa pulpit ko. Kaya hindi ko naman issue pastor ko. Pastor, pastor, pag narina ako, pwede pa kayo mag-usap. Ano yung Brad?
Ba't di ba ko pakalaro? Parang pinamatamaan mo ko palagi. Nakakahit na ako eh, sabi ko eh. Alam mo, sagot ng pastor ko, tinitignan ko kung sino ang nasa puso mo. Si Kristo ba o si Kristi? Uy! Grabe no? Lupay-pay ako, sinaksak ako, tapos gano'n yung tingin. So, si Christy nga. Makatinding pang ano to, sabi ko, pag matinding bubugan ito. Salamat, naalala ko ang word of God. Kaya hindi po ako nag-attempt tumalon sa panalute. Never. Amen! At hanggang dumating yung time, yung napangasawa ko ngayon, broken hearted ako, parehas kami. Nangyari, nasungkin niya yung upo ko. Hindi ako nanligaw. Sarang sinabi ko doon sa aking sa girlfriend ko na asawa ko ngayon, sis, amen na ba? Amen! Yun na. Linang? Kaya sabi ko salamat sa Panginoon. Kung hindi ko naalala ang Word of God, mga kapatid, wala ako dito ngayon. Amen! Ang Word of God ang naging foundation ko. Hallelujah. Masakit mabigo sa pagpili. May true love. Tapos Kristiyano pa. Yes. Lagi mo pang kasama sa opisina. Sinabi niya ako sa Baclaran, Dunkin Donuts, nag-break kami sa Times McDo. Mabuti nga, hindi pa ako lang agad ng burger doon eh. Raj. Pasensya ka hindi ka. Nasasaktan ako pero sabi ko, deal or no deal. Deal yun. Sabi ko, Pranoon, magkapatid tayo sa Panginoon, huwag kang magbago. Kaso nakakalungkot. Ganun talaga, hindi siguro ako para sa kanya at hindi siya para sa akin. Ako'y para sa Diyos. Amen! Amen. Pangalawa, mga kapatid, ang third point, una, remember, pangalawa, repent. Kaya naman natin magsisi. Remember. Meron tayong dapat pagsisihan. Yung ating mga negligence, mga pagbubulan natin sa paglingkod sa Diyos, kailangan natin pagsisihan yun. Oo, tapos na yung finished work ng Panginoon. Pero kung hindi natin pagsisisihan yun, hindi tayo magbabago. Amen? Amen. Kailangan po yun. Okay? Pangatlo, din sa third point, remember, repent. Yung pangatlo, yung pinakamaganda, return. Amen. Yun ang solusyon. Remember. Kung ang first love mo nawala sa Panginoon, Repent. kailangan mo ma-remember yung ginagawa mo ng una. Pangalawa, kailangan mo mag-repent. Pangatlo, kailangan mo mag-return. Repent. Balik ka na. Third. Sa pagbabalik natin sa Diyos, hindi tayo itatakbil. Amen. Picture out natin yung cross. Habang nakaganon si Jesus sa cross, hindi ka ba mahihipo para bumalik sa Panginoon ng kasalanan natin na binayaran niya? O mamatigas pa ba tayo? Na nakikita mo yung picture ng wala kang makikita sa mga picture ng Panginoon ng kanyang kamao. Amen. Amen. Open arms. Pag bumalik ka sa Diyos, hindi niya ang alalahanin ng mga nagawa mong pagkakamali, mga kasalanan. Ang nakikita ng Panginoon, hindi yun, kung hindi yung kanyang anak na siyang kumukover. Amen? Ang dinalitan tayo ng Panginoon Jesus. Kaya hindi tayo nakikita ng ganda-ganda sa kung ano tayo, kundi yung kanyang anak. Kasi nasabi ng kanyang anak, Ama, tignan mo ako. Hindi ito nasa likod. Itong nasa likod ko, mahina ito. Itong katawan kong ito, marupok. Pero nakikita ng ang Diyos, Ama, yung kanyang anak na nag-sacrifice ng kanyang buhay. God is waiting for your return. Hallelujah. We must return to God upang ma-restore ang ating first love. Amen. Si
Sino sa inyo magkasabi ng totoo, Pastor, makakaroon ng pinag-pray, maranasan ko muli ang first love, hindi ko naranasan. Bakit kaya, Pastor? Hindi ka bumabalik. Balik ka. Tignan mo yung ginawa ni Jesus sa krus. Amen. Tumingin ka doon sa krus. Tignan mo yung picture out mo. Hindi siya nagpako dahil kasalanan niya. Nagpako sa dahil kasalanan ko. Because of Him, He died on the cross. Because of Him, na ginawa ng Panginoon, napako siya dahil sa akin, pero tinitiis niya yun. Because of Jesus, babalik ako. Hallelujah. Because of Jesus, kahit ano nagawa kong pagkakamali, babalik ako. Hindi niya ako itatakwil. Nag-backslide ka man, nalalig ka man, ang pagtingin sa inyo, hindi nagbago, anak ka pa rin ng Panginoon. Amen. Yun ang kailangan sa Diyos. Hallelujah. Ang pag-ibig niya, hindi na mamahali. Ito'y laging sariwa sa umaga. Let's all stand ngayong hapon, mga kapatid. Pwede mo tayong umawit ng malumanay na awitin. Kaya tawagan kaya siya ng backup singer, worship leader. Niyakap mo ako sa iyong karamihan. Isa sa mga favorite song ni Pastor Bon. Ngayong hapon, ako nandito po tayo. Ako po'y magbabakasakali na. Na habang ininabahagi ko itong salita ng ating Panginoon, marahil, panalangin mo ito. Lord, gusto ko muling maranasan ang aking first love sa iyo. If you are honest with God, kayang ibalik ng Panginoon yan. Sino po sa iyo dito magiging tapat? Malayo ako sa iyo. Pero tatakbo ako, hindi palayo, papalapit sa krus. Kung ikaw yan, ang alternative bukas. Hallelujah. I invite everyone, to those who want to feel the Holy Spirit, come to the altar. Habang inamit yung chorus na ito, iniyakap mo ako sa iyong karamihan. This altar is open. Anyone, mga kapatid, na gusto mo muling maranasan ang first love sa Panginoon, this altar is open. Come to the altar. I invite everyone. Sige po. This altar is open. I invite my brothers and sisters. Mga kayo sa Diyos. Lapit po tayo sa unahan. Aminin natin. Lord, marami akong pagkukulang. Kahit nag-ministry tayo. Ito ang tamang panahon. Sa pagdamit ko sa Diyos.
Ganun lamang po gagawain natin kung tayo man ay nanayo sa Panginoon. Balikan sa tatay. Amen. Katulad ng prodigal son, sabi ng prodigal son, Ama, hindi na ako marapat-dapat tawagin na nagkasala ako sa Diyos, nagkasala ako sa iyo. But the Father, hindi na kinondem ang anak niya. Sabi ng Bible, niyakap, pinalikan, pinilisan, simputan ng sinsing. Kapatid, naranasan muli ng anak na ito, yung first love niya sa Diyos, ang susi, pagbabalik loob. Amen. Palain tayo ng Diyos sa Diyos ng papuri. Amen.